So what's up mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, phone comparison tayo ng mga 5G devices. And this time, i-compare naman natin ang Samsung Galaxy A56 versus the Poco M8 5G. So tara, pag-usapan natin. So and for today's video, another phone comparison na naman tayo. And this time, dalawang powerhouse na 5G device ang ating ko-compare. At ito ang Samsung Galaxy A56 and the Poco M8. So maraming nagtataka, Lods, bakit mo i-compare yan? Eh malayo naman po ang presyo. Hindi rin eh. To be honest, yes, when it comes sa SRP ng A56, malayo talaga. Ang SRP kasi ng A56 naglalaro for the 8GB 256 is 26,000 pesos. And for the 8GB 128 is around 22 to 23,000 pesos. And the Poco M8 rather is meron namang SRP na 13,000 pesos for the 8GB 256 and 15,000 pesos for the 8GB 512. Pero magandang balita kasi dito sa ating product link. Dito sa view products natin, tap nyo yung video, may lalabas yung product link. Diyan kayo bumili ng A56 dahil pwede nyo ito makuha for as low as 14 to 15 for as low as 14 to 16,000 pesos. While the other hand, the Poco M8 5G, pwede siya makuha around 10 to 13,000 pesos. As you can see, when it comes sa kanilang presyo sa online, is very slim lang ang kanilang price difference, diba? Kaya napakaganda nilang i-compare sa isa't isa. Marami na namang magsasabi, Lods, compare mo yan sa Poco M8 Pro 5G, wag sa M8. Again, pwede natin siya i-compare din sa Poco M8 Pro 5G, pwede rin natin siya i-compare sa Poco M8. Kasi kumbaga when it comes sa presyo, hindi po sila nagkakalayo. Kumbaga dito sa Poco M8, mas affordable siya at dito sa Samsung Galaxy A56, ayan, mas expensive siya ng konti. Parang alam mo yun, merong pagpipilian ang mga consumers natin. Magpo-Poco M8 ba ako? Or magsa Samsung Galaxy A56, magdadagdag lang ako ng konting budget, kumbaga. So dito sa ating video, no worries, tutulungan ko kayo mag-decide kung namimili kayo between dito sa dalawang smartphone na to. I know, maraming 5G. Ngayon mga ka-J-Vlog, ang dami naguguluhan. Ano ba ang perfect 5G smartphone? Dito sa video natin mga ka-J-Vlog, ire-recommend ko itong dalawang smartphone na to. Pero yun nga, tingnan natin kung ano bang mas panalo, anong mas sulit sa dalawang smartphone na to sa inyong hard-earned money. So again mga ka-J-Vlog, pag bumili kayo dito sa ating product link, meron pa kayong additional discount voucher na makukuha upon checkout dito sa ating video. So very, very affordable na nga ang Poco M8 5G at ang Samsung Galaxy A56 sa online, makakakuha pa kayo ng much better discount. So again, itong phone comparison natin mga idol is just my opinion based on my observation while using these two smartphone. Kasi very well known or knowledgeable naman tayo sa mga specification ng smartphone, and malaking tulong din of course sa mga ibang consumers itong video na to. Okay? Una natin pag-usapan yung display. Medyo hati yung opinion ko sa display ng dalawang smartphone na to. To be honest, sa Poco M8 is curved display, di ba? Mas better siya compared doon of course sa kanyang predecessor, which is a Poco M7 Pro 5G. I think yun yung predecessor niya. Yun, curved display, mas better, and of course, naka-AMOLED display po ito mga ka-J-Vlog. Full HD plus 1080p rin ng resolution niya. Same na same din sa A56 na Full HD plus 1080p. Pero ang maganda kasi dito mga ka-J-Vlog, sa A56, meron po siyang slight advantage dito sa Poco M8, which is yung kanyang display. The Samsung Galaxy A56 ay merong Super AMOLED display. Yan ang pinaka-favorite na panel ko sa mga smartphones today, yung Super AMOLED display mga idol, kung saan mas better ang display quality na yan doon sa maganda na AMOLED display. Kung makikita nyo, syempre, si Samsung ang isa sa pioneer when it comes sa mga AMOLED panels, kaya kailangan mas better ang display nila. Yan ang babayaran nyo sa A56 mga ka-J-Vlog. Meron siyang napagandang display quality. Pero don't get me wrong, yung Poco M8, maganda na yan. AMOLED na siya mga ka-J-Vlog. Pero syempre, mas pinaganda pa sa Samsung Galaxy A56 5G. Pero, I know, maraming mga consumers din, mas ipiprefer pa rin ang Poco M8 kasi sa curved display for more premium looking. Pero marami na rin mga consumers ang ayaw na sa curve. Kasi parang, to be honest, na siya minsan nakaka-accidental, na siya,
yung touch dito sa palm, sa sobrang nipis, ang hirap na rin niyang hawakan. And yung iba mas piniprefer na yung flat display. Pero nga, again, when it comes sa premium display, mas better ang Poco M8 dahil sa kanyang curved display. Pero pagdating sa better display quality or mas magandang display quality, Samsung Galaxy A56 ang panalo dyan. Kaya for me, overall display quality, I'll go for the Samsung Galaxy A56 5G. Next, when it comes sa kanilang processor, so syempre sa processor, medyo may iba ipiprefer ang Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor na meron sa Poco M8. Dito sa Samsung Galaxy A56 is a Samsung Exynos 1580. Both smartphone ay merong 4 nanometer processor, pero magkaiba sila ng performance of course when it comes to gaming. As you can see, when it comes sa kanilang clock speed, mas better yung ma-offer ng Samsung, which is 2.9 GHz octa-core compare sa Poco M8 na 2.4 GHz octa-core. Pero again, mas ipiprefer pa rin, legit mas ipiprefer pa rin ng karamihan ng Snapdragon compare sa Exynos. Pero syempre, when it comes sa specifications nila, mas better yung specs na ma-offer ng Samsung Exynos 1580. Na-try ko na itong dalawang smartphone na to sa gaming. Ang ganda ng gaming performance sa Poco M8. Ganon din naman ng A56. Sa real-time performance, wala naman silang ganong pinagkaiba mga idol. Pareho silang maganda when it comes sa gaming. Nasa preference nyo na lang yan kung mag-Snapdragon kayo or Exynos. Pero for me, Exynos maganda naman talaga yan. I don't know, yung iba ayaw na ayaw talaga sa Exynos. Sinasabi nila overheating problems. And I think Snapdragon may ganyan din naman. Lahat naman ng smartphone nag-overheat kasi ginagamit natin yung kanilang kumbaga yung minamax natin yung kanilang processor, especially pag naglalaro tayo, na nagre-resulta sa overheating. So again, for the overheating issue, siguro mas mabilis daw mag-init ang Exynos compared sa Snapdragon. Kasi pini-prefer ng iba ang Snapdragon processor. Pero again, comparing these two smartphone when it comes sa performance, pareho naman mabilis at it can handle games naman, no worries. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa kanilang RAM at ROM. Sa RAM at ROM, mas panalo lang ng konti ang Poco M8 dahil si Poco M8 maganda kasi may offer silang 512 GB of internal storage. Na dito sa Samsung, ewan ko ba kay Samsung, anong trip, ayaw talaga nilang taasan yung storage nila. Biruin mo mag-offer ka ng 26,000 pesos smartphone tapos 256. Talagang kakamot ang ulo mo. Pero maganda nga na binabaan nila yung presyo at yung storage niya ngayon ay bumabagay na sa kanyang price segment na 14 to 16,000 pesos. Pero yun nga, as you can see, when it comes sa 512 ng Poco M8, ang Poco M8 ng SRP niya is 15,000 pesos for the 512. Kapresyo niya na almost yung 256 ng A56. For the RAM at ROM, for the storage, mas panalo dyan ang Poco M8. Mas generous sila pagdating sa storage, mga ka-J-Vlog. I don't know why may ino-offer pa nga ang A56 na 128GB. Pero good thing, sa online, hindi na nila ino-offer yan. 256 na ang mostly ino-offer nila when it comes sa storage. Triple camera sa A56, dual rear camera sa Poco M8. Pero sa Poco M8 kasi yung pangalawang camera is useless. Parang AI lens lang to or auxiliary lens. At ang main focus natin sa camera ng Poco M8 is yung main camera niya na 50 megapixel. While in the other hand, the Samsung Galaxy A56, triple rear camera system siya with 50 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide camera, and a 5 megapixel macro lens. Kumbaga lahat po ng camera ng Samsung Galaxy A56 ay usable, mga ka-J-Vlog, na yan ang isa sa pinakamalaking advantage ng A56 compare sa Poco M8. And when it comes sa mga bilang ng lente, yan naman na talaga ang kailangan natin, mga ka-J-Vlog. Iba kasi parang fake news when it comes sa lenses. Yan nga, tulad ng M8. Sasabihin nilang dual camera, tapos useless naman yung pangalawang camera, di ba? Dito naman sa Samsung, hands down, dahil lahat ng sinabi nilang camera lens ay usable. At pinaka-favorite ko dyan is the ultra-wide camera system. Medyo nakakalungkot lang talaga sa Poco M8 kasi sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, yung kanyang counterpart, may ultra-wide camera yon. Ito wala, secondary camera lang siya. Both smartphone ay support ng 4K video recording. When it comes sa megapixel ng front-facing camera, panalo ang Poco M8 dahil 20 megapixel siya. Compare sa Samsung Galaxy A56 is 12 megapixel. So as you can see, comparing these two smartphone,
specs-wise, sa megapixel, panalo ang Poco M8 sa front-facing camera. Pero again, hindi naman tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera sa linaw ng isang photo. Siyempre, inaano pa rin natin, pina-priority pa rin natin ang camera software optimization, di ba? And both smartphone naman, maganda ang outcome ng kanilang camera. And for me, overall, mas panalo talaga ang camera specifications ng Samsung Galaxy A56. Both smartphone is of course dual steer speakers, na which is ano naman yan, malakas naman yung mapoprovide nilang speaker, ay malakas naman yung mapoprovide nilang sound, and magandang kanilang bass quality. Design and aesthetic, ayun, pagdating sa slimness and lightweight, panalo ang Poco M8. Sobrang nipis dahil siguro sa kanyang curved back and curved front and curved back, kaya nagiging manipis yung smartphone. When it comes sa Samsung Galaxy A56, the durability, talaga mafe-feel mo eh. Napakaganda ng ergonomics, glass back compared sa polycarbonate back ng Poco M8. And as you can see, when it comes sa A56, it's very, siya, simple lang yung design niya, pero elegant naman siyang tignan. Yun yung isang nagustuhan ko sa A56 naman, mga idol. Sa Poco M8, don't get me wrong, maganda rin naman ang kanyang design, pero for me, mas nakaka-attract yung design ng Samsung Galaxy A56 for me. Next sa battery. Sa battery, medyo magkakatalo tayo kasi, alam mo yun, medyo konti lang yung difference sila. Sa Samsung Galaxy A56, 5,000 mAh battery capacity siya. Sa Poco M8, it's 5520 mAh na removable battery. And same lang sila na 45 watt fast charging rate. So battery, panalo talaga ang Poco M8, at may panalo pang isa si Poco M8. Merong charger out of the box. So 45 watt fast charging brick ang in-offer ng Poco M8. So yun nga na mapapansin nyo when it comes sa battery ng Poco M8. Yun, ang maganda sa Poco M8 is meron siyang charger out of the box, 45 watts pa. Sa A56, wala pong kasamang charger yan. Bibili pa kayo ng charger niya na yun talaga yung nadidisappoint yung karamihan ng consumers natin when it comes sa charging brick ng Samsung. Even yung pinakamura, wala pong charger yan. A06, A07, A16. Ginaya ni Samsung yung yung parang tradition ng Apple na walang charger, slim box. Pero yun naman, na maganda, is marami naman pong ino-offer na mga third-party original brick sa online like Anker, Ugreen, or Romos na under 500 pesos lang. So yun mga ka-J-Vlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. So ano ba ang maganda? Samsung Galaxy A56 ba? Or the Poco M8 5G? So I know maraming magugulan. Lods, ano ba? Konti lang yung difference sila pagdating sa online. Tingnan nyo yung Poco M8, sabihin na natin yung 512. Nasa na rin siya, nasa 14,000 pesos. Same din sa A56 na 14 to 16,000 pesos. Tapos yung 256 na yun kasi yung pinakamataas na mo-offer ng Poco ay ng Samsung. So doon natin ko-compare ngayon yung price tag ng Poco. So yung Poco M8 na 256, around 12, 11, sabihin na natin 10 to 12,000 pesos. Kasi magandang balita kasi pag bumili kayo dito sa ating product link, may voucher pa yan. Around, pwede nyo pa makuha ng below 10,000 yung Poco M8. Sabihin natin ganyan, 10,000 to 11,000, tapos 14,000 for the Samsung A56. Siguro mga 4,000 pesos price difference. Ano ba, Lods? Poco M8 ba ako or the Samsung Galaxy A56? Again, nasa preference pa rin yan. Mag-base kayo dun sa mga sinasabi ko kanina na advantages sila sa isa't isa. Pero for me, overall, maganda kasi sa A56 yung kanilang software Doon sila magkakatalo Yung sa Poco is merong HyperOS na sobrang daming bloatware nun, mga idol, and ang daming ads. Yung Samsung kasi, napaka user friendly nung kanilang One UI version 8 and Android 16 na. Longevity wise, panigurado mas matagal ma-update ang Samsung Galaxy A56 compare sa Poco M8, and based on my experience, mas user friendly ang Samsung Galaxy One UI compare sa HyperOS. Kumbaga sa Poco M8 talaga, yung HyperOS ang daming problem sa ads Yun lang naman, and hopefully maayos ni Samsung, ni Xiaomi or ni Poco yung HyperOS 3 na wala na silang ads kasi sobrang hassle niyan.
Sa software, mas pipiliin ko ang Samsung. Display, Super AMOLED display. Ano pa ba? Camera. Sa Poco M8, kung gusto nyo ng curved display, affordability, mas better option sa storage, go for the Poco M8. Pero Lods, ikaw ano bang pipiliin mo sa dalawang smartphone na to? For me, I'll go for the Samsung Galaxy A56. Even though marami ring advantages yung Poco M8. Unang-una kasi dyan, ang gustong-gusto ko yung operating system or yung OS. Sa Poco M8 kasi yun talaga yung pinaka nireklamo ko, yung marami silang ads sa sobrang hassle. Even file manager, mag-transfer ka lang ng mga files or meron ng mga ads or bloatware yan. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo between dito sa Samsung Galaxy A56 and the Poco M8. And kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, ayan, tap nyo yung video, may lalabas dyan view products, i-click nyo na yan, mura at bagsak presyo lang itong dalawang smartphone na to. And again, hanggang may stock sila, grab yours now. At sobrang mura lang nila sa online. Pag binili nyo sa mall to, medyo mahal sila, kaya dito na lang kayo bumili sa ating online platforms pala collaboration ng YouTube Shopping and of course ng mga online platforms natin.